Kung tatanungin kita kung ano ang pinakamahalagang investment ni Warren Buffett, malamang na isisigaw mo agad ang Apple. Dahil sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking bahagi ng portfolio ng Berkshire Hathaway na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa listahan ng 25 pinakamahalagang desisyon sa pamumuhunan na humubog sa buong imperyo ni Buffett, ang Apple ay wala man lang sa listahan? Tama ang narinig mo. Wala ang Apple? Bilang iyong financial advisor, nandito ako para buksan ang isipan mo sa isang mas malalim na katotohanan. Ang video na ito ay hindi isang pangkaraniwang listahan ng mga sikat na kumpanya. Di tayo titingin sa mga kumpanyang nagbigay lang ng pinakamalaking halaga ng pera sa dulo kung kailan bilyonaryo na siya. Sa halip, susuriin natin ang mismong anatomy o anatomiya ng kanyang tagumpay. Aalamin natin ang mga desisyong nagpabago sa kanyang DNA bilang isang investor mula noong siya ay nagsisimula pa lamang. Bakit wala ang Apple? Dahil nung binili niya ito, napakayaman na niya, kaya ang porsyento ng taya niya ay maliit na lang kumpara sa kanyang buong imperyo. Ngayon, sisidlain natin ang mga tunay na haligi ng kanyang yaman. Bago tayo magsimula sa pagraranggo, kailangan muna nating ilatag ang mga patakaran ng laro. Paano natin susukatin ang pinakamahalaga? Kung titingnan natin ang absolute profit o yung kabuang bilyong dolyar na kinita, magiging isang nakakabagot na kwento lang ito ng mga huling dekada ni Buffett. Ang gagamitin nating sukatan ay kung gaano kalaki ang lakas ng loob niya, kung anong porsyento ng kanyang kabuang net worth o yaman sa sandaling iyon ang itinaya niya sa isang kumpanya. Isipin mo ito bilang sirkulasyon ng dugo sa isang katawan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang dugo ngayon, ang mahalaga ay kung gaano kalaking porsyento ng dugo ang ibinumba ng puso niya sa isang partikular na organ noong mga panahong kritikal pa ang kanyang pag-unlad. Ito ang nagbibigay sa atin ng lohika kung bakit ang mga maliliit at di kilalang kumpanya noon ay mas mahalaga kaysa sa mga higanting kumpanya ngayon. Dito natin makikita kung paano siya nag-isip, kung paano siya sumugal ng may kalkulasyon, at kung paano niya inilagay ang kanyang buhay sa linya para sa isang paniniwala. Ang listahang ito ay ang tunay na biological blueprint ng pinakadakilang investor sa kasaysayan. Sisimulan natin sa ika-25 pwesto, ang City Service Preferred. Ano ang binili niya? Ito ang kauna-unahang stock na binili ni Warren Buffett noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Magkano ang itinaya niya? Bumili siya ng 3 shares sa halagang 38 dolyar bawat isa. Para sa isang bata, ito ay halos 100% ng kanyang maliit na ipon. Bakit niya binili? Naniniwala siya na ang kumpanya ay undervalued o masyadong mababa ang presyo sa merkado. Ano ang naging resulta? Bumagsak ang presyo sa 27 dolyar, kaya siya ay natakot, ngunit nang umakyat ito sa 40 dolyar, ibinenta niya agad ito para sa maliit na kita. Ang trahedya, ilang taon matapos siyang magbenta, lumipad ang presyo ng stock sa mahigit 200 dolyar. Ang mahalagang aral dito, ang pagiging pabigla-bigla at ang pagbebenta dahil lamang sa kaunting tubo ay isang malaking pagkakamali. Natutunan ng batang Buffett ang unang batas ng anatomiya ng pamumuhunan, ang pasensya ay hindi lamang isang birtud. Ito ang mismong immune system na nagpoprotekta sa iyong yaman mula sa mga panandaliang sakit ng merkado. Pumasok tayo sa ika-24 na pwesto, ang kanyang unang pagtatagpo sa Geico noong 1951. Ano ang binili niya? Bumili siya ng shares ng Government Employees Insurance Company. Magkano ang inilabas niya? Humigit kumulang 10,000 dolyar na kumakatawan sa halos 75% ng kanyang buong net worth noon. Isang napakalaking taya. Bakit niya binili? Nalaman niya na ang kanyang mentor na si Benjamin Graham ay chairman ng kumpanya. Pagkatapos bisitahin ang opisina nito tuwing weekend, naunawaan niya ang kapangyarihan ng direktang pagbebenta ng insurance ng walang ahente. Ang resulta, kumita siya ng halos 50% sa loob ng isang taon at ibinenta ito. Muli, nagkamali siya sa pagbebenta ng maaga dahil ang kumpanyang ito ay lalago ng halos 100 beses pa. Ang aral, kapag nakahanap ka ng isang pambihirang kumpanya na may malinaw na competitive advantage, isang malakas na DNA, huwag mo itong ibebenta para lang sa mabilis na kita. Ito ang unang pagtikim ni Buffett sa kapangyarihan ng industriya ng insurance, isang organ na magiging sentro ng kanyang imperyo sa hinaharap. Sa ika-23 pwesto, narito ang Sanborn Map Company. Ano ang binili niya? Bumili siya ng malaking bahagi ng kumpanyang gumagawa ng mga detalyadong mapa para sa mga kumpanya ng insurance. Magkano ang inilagay niya? Ginamit niya ang 35% ng pondo ng kanyang partnership. Bakit niya binili?
Ang kumpanya ay may napakalaking investment portfolio na mas malaki pa sa market value ng mismong kumpanya para itong pagbili ng isang pitaka na may lamang ₱100 sa halagang ₱50. Ang resulta, naging aktivista si Buffett. Pumasok siya sa board of directors at pinilit ang kumpanya na ipamahagi ang investment portfolio sa mga shareholders. Kumita sila ng malaki. Ang aral, minsan hindi sapat na maghintay lang na mapansin ng merkado ang halaga ng isang kumpanya. Kailangan mong maging parang isang enzyme na papasok sa sistema upang pabilisin ang reaksyon at ilabas ang nakatagong halaga. Ito ang nagpakita na hindi lang siya isang passive investor kundi isang taong kayang baguhin ang istruktura ng negosyo. Ika-22, Dempster Mill Manufacturing. Ano ito? Isang kumpanyang gumagawa ng mga windmill at kagamitan sa bukid. Porsyento ng yaman, inilaan niya ang halos 21% ng kanyang partnership fund dito. Valuasyon, napakamura. Ito ang klasikong cigar butt investment na natutunan niya kay Ben Graham, isang kumpanyang halos patay na, ngunit may sapat na likidong asset para sa huling isang hitit. Bakit niya binili? Dahil ang halaga ng mga inventaryo at kagamitan nito ay mas mataas kaysa sa presyo ng stock. Resulta, naging mahirap ang pamamahala. Kailangan niyang magdala ng isang magaling na manager, si Harry Bottle, upang linisin ang inventaryo at ibenta ang mga asset. Kumita sila sa huli, ngunit napakahirap ng proseso. Ang aral, ang pagbili ng cigar butt ay parang pag-opera sa isang naghihingalong organ. Maaari kang kumita sa pagbebenta ng mga bahagi nito, ngunit uubusin ito ang iyong oras at lakas. Nagsimula ng mapagtanto ni Buffett na ang ganitong klaseng pamumuhunan ay hindi maganda para sa pangmatagalang kalusugan ng kanyang portfolio. Pumunta tayo sa ika-21, Texas National Petroleum. Ano ang binili niya? Bumili siya ng mga bono at stock ng kumpanyang ito noong 1962. Magkano? Umabot ito sa halos 20% ng kanyang partnership assets. Bakit niya binili? Ito ay isang arbitrage play. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbebenta ng kanilang mga assets sa Union Oil at mayroong maliit na agwat o discrepancy sa presyo sa merkado kumpara sa aktual na halaga ng bilihan. Resulta, matagumpay at mabilis na kumita ang partnership ng matuluyang deal. Aral sa anatomiya ng pamumuhunan, hindi lahat ng desisyon ay nangangailangan ng dekada para magbunga. Ang mga workout o arbitrage deals na ito ay nagsilbing mga white blood cells na nagbigay ng steady na daloy ng kita at nag-stabilize sa portfolio ni Buffett noong mga panahong pabagsak ang pangkalahatang merkado. Ipinapakita nito ang kakayahan ni Buffett na maging flexible at maghanap ng mga risk-free na oportunidad upang mapanatiling malusog ang kanyang capital base. Ika-20, ang sikat na American Express. Ano ang binili niya? Malaking porsyento ng shares ng Amex noong 1964. Gaano kalaki? 40% ng buong pondo ng kanyang partnership. Isang napakalaking pusta. Bakit niya binili? Bumagsak ng kalahati ang presyo ng Amex because of Salad Oil scandal kung saan naloko ang kumpanya sa pagpapautang gamit ang mga pekeng tangke ng mantika bilang collateral. Natakot ang buong Wall Street. Ngunit lumabas si Buffett sa mga restauran at bangko at nakita niyang patuloy pa rin ginagamit ng mga tao ang mga traveler's checks at credit cards ng Amex. Ang brand ay hindi nasira. Resulta, kumita ang BPL ng $20 milyong sa loob ng ilang taon. Aral, ang pansamantalang sakit sa isang kumpanya ay hindi nakamamatay kung ang mismong DNA ng negosyo, ang kapangyarihan ng brand at tiwala ng mamimili ay nananatiling buo. Ito ang unang malaking patunay na handang itaya ni Buffett ang halos kalahati ng kanyang yaman kapag nakita niya na ang merkado ay overreacting o nagpapanik ng walang sapat na dahilan. Sa ika-19 na pwesto, Walt Disney Productions noong 1966. Ano ang binili niya? Bumili siya ng 5% ng buong kumpanya ng Disney sa halagang $4 na milyong. Magkano ito sa kanya? 5% ng BPL assets. Valuasyon? Nakakatawang mura. Ang buong kumpanya ay nagkakahalaga lamang ng $80 milyong sa merkado, samantalang ang halaga pa lang ng mga pelikula nila tulad ng Snow White at Mary Poppins ay higit pa doon. Bakit niya binili? Nakita niya ang isang kumpanyang may walang hanggang library ng intellectual property. Resulta, kumita siya ng 50% sa loob ng isang taon at ibinenta niya ito. Isang malaking pagkakamali. Kung itinago niya iyon, bilyon-bilyon sana ang halaga nito ngayon. Aral, huwag mong putulin
ang isang malusog na sanga na patuloy na namumunga. Natutunan ni Buffett dito na ang mga kumpanyang may malakas na moat o proteksyon sa negosyo tulad ng Disney ay dapat hawakan panghabang buhay. Ang pagbebenta ng maaga sa isang mahusay na kumpanya ay tulad ng pag-alis ng isang mahalagang organ bago pa man ito tuluyang mag-mature. Ika-18, Associated Cotton Shops. Ano ito? Isang retail business na nakabase sa Chicago. Gaano kalaki ang taya? Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang unang mga hakbang sa labas ng stock market at direktang pagbili ng mga pribadong negosyo. Valuasyon? Makatwiran, ngunit ang mahalaga ay ang mataas na return on capital nito. Bakit niya binili? Nakita niya na ang negosyo ay madaling maintindihan, may mataas na kahusayan sa paggamit ng kapital at pinamamahalaan ng isang napakagaling na tao, si Ben Rosner. Resulta? Nagbigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng pera sa kanyang kumpanya. Aral dito nagsimulang mabuo ang isang mahalagang bahagi ng visual DNA ng kanyang filosofiya, ang kahalagahan ng mahusay na pamamahala. Ang isang kumpanya ay hindi lamang mga numero sa papel, ito ay isang buhay na organismo na pinapatakbo ng mga tao. Kapag nakahanap ka ng isang magaling na manager, hayaan mo siyang patakbuhin ng kumpanya nang walang pakialaman. Ito ang naging blueprint niya para sa lahat ng hinaharap na pagbili ng mga pribadong kumpanya para sa Berkshire Hathaway. Sa ika-17 pwesto, National American Fire Insurance. Ano ang binili niya? Isang maliit na kumpanya ng insurance sa Omaha. Magkano ang itinaya niya? Ginamit niya ang halos 20% ng kanyang personal na net worth bago pa man lumaki ang kanyang partnership. Bakit niya binili? Napansin niya na ang kumpanyang ito ay nagbebenta ng stock nito sa mga magsasaka sa napakababang presyo kumpara sa tunay na halaga nito. Nagmaneho siya sa buong probinsya para personal na bilhin ang mga shares mula sa mga tao. Resulta, naging isang napakalaking tagumpay, nagbigay sa kanya ng malaking kapital para palaguin pa ang kanyang imperyo. Aral, ang kahalagahan ng lokal na kaalaman at ang paggawa ng legwork. Ipinapakita nito na minsan, ang pinakamagandang investment ay nasa sarili mong bakuran, naghihintay lamang na matuklasan. Ang dedikasyon niya na personal na hanapin ang mga undervalued na asset na ito ay nagpapakita ng kanyang masugid na pagsusuri, tulad ng isang pathologist na matyagang sinusuri ang bawat tissue sample upang makahanap ng ginto. Pagsamahin natin ang ika-16 at 15 pwesto, Kaiser Aluminum at Exxon. Ano ang mga ito? Malalaking pusta sa mga kilalang kumpanya ng industriya at langis noong mga taong 2000s at 2010s. Bakit natin ito isinama? Upang basagin ang isang malaking mito tungkol kay Buffett. Madalas isipin ng mga tao na si Buffett ay bumibili lang at naghihintay habang buhay. Ngunit sa mga deal na ito, bumili siya ng bilyon-bilyon dahil nakita niyang pansamantalang bumagsak ang presyo at ibinenta niya rin ito pagkatapos ng ilang taon nang umakyat na ang presyo. Resulta, kumita siya ng bilyon-bilyong dolyar sa maikling panahon. Aral, si Buffett ay hindi isang bulag na tagasunod ng sarili niyang mga patakaran. Kung ang merkado ay nag-aalok ng isang napakalinaw na pagkakataon para sa mabilis na kita, handa siyang kumilos ng mabilis. Sa anatomiya ng kanyang portfolio, ito ang mga fast-twitch muscle fibers, mga pamumuhunan na idinisenyo para sa mabilis at malakas na reaksyon kapag kinakailangan, hindi para sa panghabang buhay na paghawak. Ngayong nasa kalagitnaan na tayo ng ating listahan, kailangan nating ihinto ang pagtingin sa mga individual na stock at simulan nating unawain ang mas malaking istruktura. Dito nagiging isang master na anatomista si Buffett. Hindi lamang siya magaling pumili ng mga kumpanya, napakagaling niyang bumuo ng mga investment machines o mga sasakyan ng kapital. Isipin mo ito, ang pagpili ng magandang stock ay parang pagkakaroon ng malusog na dugo, ngunit walang kwenta ang dugo kung wala kang malakas na puso at mga ugat para ibomba ito. Ang mga makinaryang ito tulad ng kanyang orihinal na Buffett Partnership, Diversified Retailing at ang kontrobersyal na blue chip stamps ang nagsilbing mga organ system na kumokontrol, nag-iipon at naglilipat ng kapital. Ginamit niya ang mga estrukturang ito upang makalikom ng float ang perang hawak mo na hindi mo pag-aari ngunit maaari mong invest. Dito nagbago ang laro. Hindi na lang siya naghahanap ng tubo, nagtatayo na siya ng isang ecosystem na may sariling kakayahang magparami ng yaman ng walang hanggan. Suriin natin ang dalawa sa mga makinaryang ito. Una, ang Buffett Partnership Limited. Ito ang kanyang unang incubator. Sa halip na maningil lang fixed management fee tulad ng mga pangkaraniwang pondo ngayon, kumikita lang si Buffett kapag kumita ang kanyang mga kliyente ng higit sa 6%.
Ibinagay niya ang kanyang sariling tagumpay sa tagumpay ng kanyang mga kasosyo. Pangalawa, ang diversified retailing. Ginamit niya ito hindi para magtinda ng damit, kundi bilang isang holding company para bumili ng iba pang kumpanya tulad ng Hochschild Cone. Kahit hindi naging maganda ang negosyo ng department store, ginamit niya ang cash flow nito para bumili ng mas magagandang negosyo. Aral, ang istruktura ay kasing halaga ng pamumuhunan. Sa paglikha ng mga organismong ito, natutunan ni Buffett kung paano ilipat ang kapital mula sa mga namamatay na organ ang mga lumang retail business patungo sa mga masigla at lumalagong bahagi ng katawan. Ito ang sining ng capital allocation. Ika-14, ang Washington Post noong 1973. Ano ang binili niya? Bumili siya ng malaking stake sa sikat na kumpanya ng pahayagan. Magkano? Mahigit 10 milyong dolyar sa panahon ng matinding pagbagsak ng merkado. Valuasyon? Ang kabuang market value ng kumpanya ay 80 milyong dolyar, ngunit alam ni Buffett na ang tunay na halaga ng mga asset nito ay nasa 400 milyong dolyar. Bakit niya binili? Naniniwala siya sa kapangyarihan ng monopolyo ng mga lokal na pahayagan at sa husay ng CEO nitong si Catherine Graham. Resulta? Pagkatapos bilhin, bumagsak pa ng 20% ang stock, ngunit hindi siya natinag. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kanyang investment ng halos 9,000%. Aral, ang pagbabago-bago ng presyo o volatility ay HIDD katumbas ng panganib o risk. Sa mata ni Buffett, ang pagbagsak ng presyo ng isang matibay na kumpanya ay hindi isang sakit na dapat katakutan, kundi isang pagkakataon upang bumili ng mas maraming masustansyang selula sa murang halaga. Ika-13, Capital Cities, ABC. Ano ang nangyari? Noong 1985, tinulungan ni Buffett ang Capital Cities na bilhin ang higanting network na ABC. Magkano ang itinaya niya? 500 milyong dolyar. Ito ang pinakamalaking investment niya noong panahong iyon. Bakit niya ginawa? Malaki ang tiwala niya sa management team ni na Tom Murphy at Dan Burke na kilala bilang pinakamahusay na mga operator sa industriya ng media. Sila ay mga master sa pagbabawas ng gastos at pagpapalaki ng kita. Resulta? Ang investment na ito ay naging bilyon-bilyong dolyar at nagpatibay sa posisyon ni Buffett bilang isang pangunahing power broker sa Wall Street. Aral, kapag nakahanap ka ng mga taong may pambihirang galing sa pagpapatakbo ng negosyo, suportahan mo sila ng buong puwersa. Ang mga taong ito ay tulad ng mga master gene regulators sa isang DNA, kaya nilang i-optimize ang buong sistema upang mag-produce ng pinakamataas na antas ng enerhiya at kita. Ang tiwala sa tamang tao ay kasing halaga ng pagsusuri sa mga numero. Ika-12, ang pagbabalik sa Geico noong 1976. Naalala niyo yung kumpanyang ibinenta niya ng maaga noong 1951? 25 taon nang lumipas, ang Geico ay nasa bingit ng pagkabangkarote dahil sa maling pamamahala. Bumagsak ang stock mula 61 dolyar hanggang 2 dolyar. Ano ang ginawa ni Buffett? Sa halip na umiwas, nagbuo siya ng mahigit 40 milyong dolyar para iligtas ang kumpanya. Bakit niya ginawa? Nakita niyang ang pangunahing competitive advantage ng Geico ang pagbebenta ng murang insurance ng direkta sa mga tao ay nananatiling malakas. Ang problema lang ay ang maling pagpepresyo ng mga pulisiya. Resulta? Sa tulong ng bagong CEO na si Jack Byrne, nakabawi ang Geico at kalaunan ay binili ni Buffett ang buong kumpanya. Ito ang naging pinakamahalagang puso ng Berkshire Hathaway. Ang float na nakukuha mula sa Geico ang naging dugo na nagpondo sa lahat ng malalaking pagbili ni Buffett sa mga sumunod na dekada. Kung minsan, ang pagliligtas sa isang nasugatang higante ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo. Ika-11, ang Buffalo Evening News. Ano ang binili niya? Ang buong pahayagan noong 1977 sa halagang 33 milyong dolyar. Bakit ito mahalaga? Pagkatapos bilhin ito ni Buffett, inilunsad niya ang isang edisyon tuwing linggo na nagudyok sa karibal na pahayagan, ang Courier Express, na maghain ng kaso laban sa kanya dahil daw sa monopolyo. Naging madugo ang laban at nalugi ang kumpanya ng milyon-milyon sa loob ng ilang taon. Resulta? Hindi sumuko si Buffett. Sa huli, nagsara ang karibal na pahayagan at ang Buffalo News ay naging nag-iisang dyaryo sa lungsod na nagprint ng napakalaking kita taon-taon. Aral ang kahalagahan ng pagbuo ng isang monopoly. Sa mundo ng negosyo, ang isang kumpanyang walang kakumpetensya ay parang isang dominanting species sa isang ecosystem. Kapag nakuha mo na ang buong market share, ikaw na ang kumokontrol sa presyo at kita. Ipinakita ni Buffett na handa siyang tiisin ang matinding sakit at pagdurugo sa maikling panahon upang makuha ang ganap na dominasyon sa katagalan. Ika-10,
Scott Fetsa. Ano ang kumpanyang ito? Isang conglomerate na nagmamay-ari ng mga negosyong tulad ng World Book Encyclopedia at Kirby Vacuums. Binili ito ni Buffett noong 1986 sa halagang $315 milyong. Bakit ito nasa mataas na ranggo? Dahil ito ang perpektong halimbawa ng capital efficiency o kahusayan sa kapital. Ang Scott Fetzer ay nangangailangan lamang ng napakaliit na puhunan para tumakbo, ngunit nagpapasok ito ng napakalaking kita taon-taon. Resulta? Sa loob ng maikling panahon, naibalik ng kumpanya ang buong ibinayad ni Buffett sa pamamagitan ng mga dividendo at patuloy na nag-generate ng bilyon-bilyon. Aral, hanapin ang mga negosyong hindi nangangailangan ng patuloy na pag-inom ng kapital para lumago. Sa anatomiya ng yaman, ito ang mga organ na may perpektong metabolismo, kumakain ng kaunti, ngunit gumagawa ng napakaraming enerhiya. Ang mga kumpanyang ito ang nagpapahintulot kay Buffett na kumuha ng kita at invest ito sa ibang lugar nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan ng orihinal na negosyo. Ikasyam, Salomon Brothers. Ano ang nangyari? Nag-invest si Buffett ng $700 milyong sa investment bank na ito noong 1987, ngunit noong 1991 nasangkot ang Salomon sa isang malaking iskandalo sa pagmamanipula ng mga bono ng gobyerno. Ang kumpanya ay muntik nang ipasara ng gobyerno ng Amerika na maaaring magdulot ng pagkabangkarote. Ano ang ginawa ni Buffett? Pumasok siya bilang interim chairman. Sa pamamagitan ng kanyang integridad at reputasyon, nakiusap siya sa gobyerno at iniligtas ang kumpanya mula sa kamatayan. Resulta, nakabawi ang kumpanya at naibenta ng may tubo. Aral, ang reputasyon ang iyong pinakamahalagang asset. Sinabi niya mismo, tumagal ng 20 taon para bumuo ng reputasyon at 5 minuto para sirain ito. Sa panahong ito, ipinakita ni Buffett na ang kanyang pinakamalaking sandata ay hindi lang pera, kundi ang kanyang moral na autoridad. Sa isang sistemang pampinansyal na nakabatay sa tiwala, ang katapatan ay nagsisilbing pinakamatibay na immune system laban sa pagbagsak. Ikawalo, ang sikat na Coca-Cola. Noong 1988, pagkatapos ng malaking pagbagsak ng stock market, nagsimulang bumili si Buffett ng shares ng Coca-Cola. Magkano ang itinaya niya? Mahigit $1 bilyong. Ito ang naging pinakamalaking posisyon sa kanyang portfolio, halos isang kapat ng lahat ng stock ng Berkshire. Bakit niya ginawa ito? Napagtanto niya na ang Coca-Cola ay hindi lang isang inumin, ito ay may share of mind sa buong mundo. Kahit anong mangyari sa ekonomiya, bibili ang mga tao ng Coke. Ang kumpanya ay may kakayahang magtaas ng presyo nang hindi nawawalan ng customer. Resulta, ang investment na ito ay lumago ng higit sa 10 beses at nagbibigay ng $100 milyong na dividendo taon-taon. Aral ang kapangyarihan ng pandaigdigang brand. Ito ang perpektong ebolusyon mula sa pagbili ng mga murang kumpanya patungo sa pagbili ng mga dakilang kumpanya. Ang tatak ng Coca-Cola ay isang hindi masisirang DNA strand sa isipan ng mga mamimili, isang walang hanggang pinagkukunan ng economic goodwill. Ikapito, General Reinsurance. Binili ito ni Buffett noong 1998 sa halagang $22 bilyong. Bakit ito napakahalaga? Ang General Re ay isang reinsurance company, isang kumpanya na nagbibigay ng insurance para sa mga kumpanya ng insurance. Ang pagbiling ito ay nagdagdag ng $24 bilyong sa float ng Berkshire Hathaway. Biglang-bigla nagkaroon si Buffett ng isang karagatan ng libreng pera na maaari niyang gamitin para bumili ng mas marami pang kumpanya. Resulta, kahit na nagkaroon ng mga problema sa simula at nalugi sila dahil sa mga sakuna tulad ng 9/11, ang pangmatagalang epekto ng higanting float na ito ang nag-transform sa Berkshire bilang isang pinansyal na kuta. Aral ang pagpapalaki ng kapasidad. Sa pagbili ng General Re, pinalaki ni Buffett ang puso at baga ng kanyang imperyo. Hindi lang siya bumili ng negosyo, bumili siya ng isang napakalaking reservoir ng kapital na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang gumawa ng mga mega deals na walang ibang kumpanya ang makakagawa. Mid-American Energy, ngayon ay Berkshire Hathaway Energy. Binili noong 1999 kasama ang kanyang kaibigang si Walter Scott. Bakit siya pumasok sa industriya ng kuryente at enerhiya? Ang mga utility companies ay nangangailangan ng napakalaking kapital, nakabaligtaran ng kanyang paboritong Scott Fetzer. Ngunit ang henyo dito ay nakita ni Buffett na ang Berkshire ay kumikita na ng napakaraming pera at kailangan niya ng isang lugar na mapaglalagyan nito na magbibigay ng sigurado at disenteng kita sa loob ng maraming dekada. Resulta, ang Mid-American ay naging isa sa pinakamalaking bahagi ng Berkshire na nagpapagana sa buong mga estado gamit ang hangin at araw. Aral ang pag-angkop sa laki.
Habang lumalaki ang iyong yaman, nagbabago ang iyong mga pangangailangan. Mula sa pagiging isang mangangaso ng malilit na pagkakataon, naging isang tagabuo na siya ng infrastruktura. Ang enerhiya ay naging skeletal system ng Berkshire, hindi mabilis lumaki, ngunit nagbibigay ng matibay at pangmatagalang pundasyon para sa buong katawan. Bago tayo pumunta sa top 5, kailangan nating pag-usapan ng isang mahalagang bahagi ng anatomiya ni Buffett, ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil perpekto siya, kundi dahil ang kanyang sistema ay may kakayahang matuto mula sa mga sugat. Kunin halimbawa ang pagbili niya ng Dexter shoe noong 1993. Ginamit niya ang shares ng Berkshire para bilhin ang kumpanya ng sapatos na ito. Ang problema? Nawasak ang negosyo dahil sa murang sapatos mula sa ibang bansa. Dahil ginamit niya ang stock ng Berkshire na patuloy na lumalaki ang halaga, ang pagkakamaling iyon ay nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyong dolyar o ang kanyang pamumuhunan sa IBM kung saan nahuli siya sa pag-unawa sa teknolohiya. Aral kahit ang pinakamagaling na immune system ay minsan nagkakamali at umaatake sa maling selula. Ngunit ang ginagawang dakila kay Buffett ay ang tahasan niyang pag-amin sa mga pagkakamaling ito sa kanyang mga shareholders. Ang bawat pagkakamali ay nagiging isang antibody, isang leksyon na nagpoprotekta sa kanya mula sa paggawa ng katulad na pagkakamali sa hinaharap. Ikalima, Burlington Northern Santa Fe Railway. Noong 2009, sa kasagsagan ng global financial crisis kung kailan takot ang lahat na gumuho ang ekonomiya, inilabas ni Buffett ang kanyang pinakamalaking taya, 34 na bilyong dolyar para bilhin ang buong riles ng tren. Bakit niya ginawa ito? Tinawag niya itong all-in wager on the economic future of the United States. Naniniwala siya na ang mga tren ay palaging magiging pinakamabisang paraan para maglipat ng mga produkto. Resulta? Naging isang napakalaking makina ng pera ang BNSF na nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar na dibidendo sa Berkshire taon-taon. Aral kapag may dugo sa mga kalsada at kapag ang lahat ay nagpapanik, iyon ang oras para bumili ng mga pangunahing asset na hindi mapapalitan. Ang BNSF ang naging gulugod o spinal cord ng kanyang imperyo. Sa modernong panahon, nagdadala ng sustansya sa buong kontinente at nagpapatunay na ang pagtaya laban sa pagunlad ng tao ay isang talunang sugal. Bago ang top 3, ang ika-4 na pinakamahalagang investment ni Buffett ay hindi isang individual na kumpanya, kundi ang paglikha ng the ecosystem. Ito ang konsepto na ang bawat kumpanyang binibili niya ay nagpapakain sa iba. Ang insurance float mula sa Geico at General Re ay ginagamit para bumili ng mga kumpanya tulad ng BNSF at Mid-American. Ang mga kumpanyang ito naman ay nagpapasok ng tuloy-tuloy na cash na ginagamit pambili ng mga stock tulad ng Coca-Cola at Apple. Walang nababawas na buwis dahil hindi niya ibinebenta ang mga negosyo at ang pera ay malayang umiikot sa loob ng katawan ng Berkshire Hathaway. Aral, ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pagpili ng isang panalong stock. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng paglikha ng isang closed-loop biological system kung saan ang compound interest ay hindi naabala. Ang kanyang portfolio ay isang perpektong organismo na hindi nangangailangan ng labis na atensyon, kundi panahon lamang upang lumaki at dumami. Ngayon, pumasok na tayo sa top 3. Sa ikatlong pwesto, See's Candies. Binili noong 1972 sa halagang 25 milyong dolyar. Bakit ito nasa top 3? Dahil ito ang nagpabago sa buong pag-iisip ni Buffett. Bago ang See's, siya ay isang bargain hunter na naghahanap ng mga cigar butts. Ngunit sa tulong ng kanyang partner na si Charlie Munger, binili nila ang See's kahit na mataas ang presyo nito kumpara sa mga asset nito sa papel. Bakit? Dahil mayroon itong hindi nakikitang kapangyarihan, ang pagmamahal ng mga customer. Resulta? Ang See's Candies ay nagpasok ng mahigit 2 bilyong dolyar na kita sa paglipas ng mga taon na halos hindi nangangailangan ng karagdagang puhunan. Mas mabuting bumili ng isang kahanga-hangang kumpanya sa makatuwirang presyo kaysa sa isang ordinaryong kumpanya sa napakababang presyo. Ito ang genetic mutation na nag-transform kay Buffett mula sa pagiging isang magaling na investor tungo sa pagiging isang alamat. Dito niya natutunan ang kapangyarihan ng pricing power. Sa ikalawang pwesto, Blue Chip Stamps. Ano ito? Isang kumpanya na nagbibigay ng mga trading stamps sa mga grocery store na iniipon ng mga tao para ipalit sa mga gamit. Bakit ito ang pangalawa sa pinakamahalaga? Dahil bago pa man ang malalaking insurance companies, ito ang unang nagbigay kay Buffett ng konsepto ng float sa malaking sukat. Nagbabayad ang mga tindahan sa blue chip para sa mga stamps, ngunit matagal pa bago i-redeem ng mga tao ang mga ito.
Sa pagitan ng panahong iyon, may hawak na milyon-milyong dolyar si Buffett na libreng gamitin. Ginamit niya ang float ng blue chip para bilhin ng See's Candies, ang Buffalo Evening News at marami pang iba. Aral ang blue chip stamps ang naging unang tunay na puso na nagbomba ng kapital sa kanyang imperyo. Ipinakita nito ang kanyang henyo sa paghahanap ng mga negosyong nagbabayad sa iyo ng maaga bago ka magbigay ng serbisyo. Kahit na namatay ang negosyo ng stamps kalaunan, ang dugong ibinomba nito ay nagbigay buhay sa mga pinakamahalagang organ ng Berkshire. At ang numero 1, ang pinakamahalagang desisyon sa pamumuhunan ni Warren Buffett ang Berkshire Hathaway mismo. Ang nakakatawa dito, ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali na naging kanyang pinakadakilang tagumpay. Binili niya ang Berkshire noong 1965 bilang isang paluging pabrika ng tela. Nagalit siya sa management kaya binili niya ang buong kumpanya para lang sibakin ang CEO. Sa loob ng 20 taon, sinubukan niyang isalba ang negosyo ng tela ngunit nabigo siya. Ngunit ang henyo niya ay ginamit niya ang istruktura ng Berkshire bilang isang holding company. Kinuha niya ang anumang natitirang pera mula sa tela at ginamit ito para bumili ng Insurance National Indemnity. Aral kahit gaano kapangit ang simula ng isang organismo, kung tama ang utak na nagkokontrol dito, maaari itong mag-evolve. Ang Berkshire Hathaway ay hindi na isang pabrika ng tela. Ito ay naging mismong katawan, ang perpektong shell, ang pinakamakapangyarihang makina ng kapital sa kasaysayan ng kapitalismo. Ang kanyang numero 1 investment ay ang paglikha ng mismong sasakyan ng kanyang yaman. Habang tinatapos natin ang pagsusuri sa anatomiya ng yaman ni Warren Buffett, ano ang ating huling diagnosis? Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil sa swerte o sa pagbili ng isang sikat na kumpanya tulad ng Apple sa tamang panahon. Ang kanyang imperyo ay nabuo sa pamamagitan ng isang lohikal at evolusyonaryong proseso. Nagsimula siya sa mga cigar butts, natutunan ang halaga ng mga dekalidad na negosyo gamit ang See's Candies, na-master ang paggamit ng float sa pamamagitan ng blue chip at Geico at binuo ang lahat sa ilalim ng matibay na istruktura ng Berkshire Hathaway. Bilang isang investor, ang iyong layunin ay hindi ang manghula ng susunod na malaking stock. Ang layunin mo ay bumuo ng sarili mong ecosystem, isang portfolio na may matibay na DNA, pinapatakbo ng lohika at pinoprotektahan ng pasensya. Ako ang inyong financial advisor na nagpapaalala na sa mundo ng pamumuhunan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bilis ng pagyaman kundi sa tibay ng pundasyong iyong itinatayo. Hanggang sa muli, patuloy nating pag-aralan ang agham ng tagumpay.